Ah, talagang malapit na kayong mapasa amin, ha? Oh, 'di ba? Eh, yung mga ganyan 'no, simpleng mga daluhan lang po 'yan, eh, 'no? Tapos sasabihin, "Oh, China po ang nagpagawa" aray, yari. Ngayon 'no, mga bossing, 'no, asan na tayo? Dito talaga tayo sa good news, mga kababayan. Eto yung good news at eto yung, kumbaga makikita niyo ho talagang pinupursige ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, eh. O 'yan, nakita niyo? No, eto labas ng bansa ho ito, hindi ho sa loob ng bansa natin, mga kababayan. Eto yung mga bilateral meetings, eto yung mga, pakikipag-meeting ng ating pangulo, mga boss chief amo, sir. Lalong-lalo na ang usapin diyan, eh, yung pag-e-export natin ng mga saging, yung pag-e-export natin kung anong merong mga goods tayo sa Pilipinas upang mas, lumago ang industriya ng Pilipinas ho, mga kababayan. O, tingnan niyo. 'No, malayong-malayo ho sa paglabas ng Pangulong Bongbong Marcos ng ating bayan at sa paglabas ni Vice Presidente sa ating bayan. Yung mga Duterte, eh, puro lang po bring him home kapagka lumabas ng ating bayan. 'Pag ho, si Pangulong Bongbong Marcos, ay naku po, income ang gustong ipasok para sa ating bayan. Totoong trabaho. Ayan o, Philippine President, no, Ferdinand Marcos. Ay, sandali, may papakita ako sa inyo. Kasi nandoon ako sa eskwelahan, eh, nung anak ko kahapon. Papakita ko lang sa inyo ano, na proud lang ako, maisingit ko lang. Na proud lang ho ako. Kasi doon sa eskwelahan na yon, mga kababayan, hindi ako 100%, hindi ako 100% to. Pero mukhang nag-iisa yung anak ko doon sa eskwelahan na yon na Pilipino, mga kababayan, doon sa ano, sa Cayman International School. Napansin ko, oh, mga bossing, kaya napa-post ako doon sa social media page ko, eh, sa ano ko, eh. Ayan, oh, napansin ko, yan nilagyan ko ng araw, tatlong bandila yan. Yung Singapore nandoon, 'no, siguro sa akin dahil ang tagal kong tumira sa hindi, tingin ko yung ibang mga guro or whatever, 'no. Bandera ng ano, bandera ng Cayman Islands, yung nasa gitna, tapos ayun yung nasa gilid, kabilang gilid, bandera ng bayang Pilipinas. Oh, maintindihan ko pa kung ano, eh, kung maraming Pilipino, eh, pero hindi ko alam talaga. Pero alam ko, sa pagkakaalam ko lang, maaring mali ako o maaring tama ako, 'no. Iisa lang yung Pilipinong nakita ko, yung anak ko. Wala pa kaming nakakasalubong na kahit anong Pilipinong ano dun, estudyante ho, mga bossing. Anyway, so eto, President Ferdinand, Marcos Jr. witnessed on Tuesday the historic signing of three trade agreement. Free trade agreement, no, between the Philippines and United Arab Emirates. At ito po, isang pakay ng pangulo dito, mga bossing, mapababa po ang taripa ng Pilipinas. Oh, saan ka pa? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, international school kasi kaya lagay sila ng iba't ibang ngayon na-gets ko na. Nataon lang siguro 'no, nataon lang siguro na nakita ko o time ng Pilipinas yung nandiyan. Nakaka-proud o mga bossing. No, nakaka-proud din yung tuition fee. Sabi sa amin nung iba, "Mark Ramos, bakit hindi mo iwan yung negosyo mo diyan? Tapos tumira ka ng Canada, eh libre pa yung ano, libre pa yung edukasyon ng anak mo." Eh, mag hindi po tayo sanay sa ginaw, eh, 'no, hindi po tayo sanay ano, eh, doon sa magsuot ng napakakapal na mga kasuotan, eh. Sanay tayo yung mga ganyan lang po. Para 'pag sinabi ni Roque sa atin, "Mag-topless ka, Mark Ramos," eh, di topless agad, oh, 'di ba? Tapos sabay may mga kapulisan na sasalubong kay Roque. O balik tayo dito. Alongside UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President Marcos Jr., no, witnessed the signing and exchange of the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) signed on behalf of the Philippines by Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, no, at bandang ilalim nga ho, mga kababayan, the agreement aim to reduce the tariff o yung taripa, enhance market access for goods and service, increase investment flows, no, and create new opportunities for the Filipino professional and service providers
in the UAE. Nakita niyo ho, mga kababayan, yung pagkakaiba, yung labas ng mga Duterte, labas itlog lang, labas Tatay Digong lang, uwi Tatay Digong. Ay, nakita ko na naman, no, nagiging favorite ko na si January 7. O nakita ko na naman si January 7. Shout out sa iyo, madam. 'Di ba? Labas Tatay Digong, yun lang yung labas nila eh. Kay Pangulong Bongbong Marcos ho, eto mga kababayan, talagang trabaho sa ikabubuti ng mga kapwa natin Pilipino, pagbaba ng taripa at more on trabaho sa ating mga kababayan. Yan ang tunay na leader ho, mga bossing. No, talagang nakatuon po sa buong Pilipino. Hindi kagaya nung sila nakatuon doon sa imposibleng lumabas. Nakatuon doon sa 10 taon talagang mag-iintay ng kanyang resulta doon sa kanyang hearing, doon sa kanyang kaso. Bilateral trade between the two nations reached nearly 1.83 billion US in 2024 with the UAE ranking 18th among the Philippine trading partner and accounting to near 39% of the Philippines export in the Middle East. Preliminary studies indicate that the CEPA could boost Philippine export, no, paglalabas ng ating mga produkto para maipakilala sa ibang bansa, UAE by 9.13%, generate consumer saving and strengthen overall trade linkage in the Gulf region. Nga mga DDS. No? Alam niyo ang sinabi pa ng mga DDS dati, naku si Bongbong Marcos, puro lang yan labas. Si Bongbong Marcos, puro gala lang yan. Puro lipad lang yan sa ibang bansa. Ngayon, hindi na ho nila sinasabi. Bakit po? Mapapahiya sila. Kasi po, ito talagang naipapakita po, yung sipag ng Pangulo, talagang naipapakita po na talagang para sa Pilipino, yung mga inilalabas ng bansa ng ating Pangulo. Tapos sila, 17 countries sa loob ng 2 buwan. Biruin mo yun? Nakita ng Pilipino. Ay, 2 na lang po. 2 na lang po yung iikutin. Tapos yung vice presidente, ilan naman? Ganun din. Simula nung Marso 11, nung nakulong yung tatay nila, all the way. Di ba? Ay, nako ha? Ngayon ho, mga bossing, rumekta, dumiretso tayo doon sa kay Atty. Claire Castro. Nako, eto, maganda ito. Nako, ayan, nagpunta na ng NBI, mga bossing. No? Para saan? Tama ba, NBI? No? Para saan, mga kababayan? Para magpa-blatter. Hindi ho biro-biro na mapagbantaan ka, ha?